May mga tao na kahit hindi nagsasalita ng marami, automatic nire-respeto. Hindi sila palasigaw. Hindi sila nagpapakita ng yabang. Pero kapag pumasok sila sa isang kwarto, may bigat ang presensya nila. Ang respeto ay hindi hinihingi. Hindi ito nakukuha sa pakiusap, sa pagpapakitang gilas, o sa pagiging mabait lang palagi. Mas madalas, ito ay resulta ng tamang psychology at tamang paghawak sa sarili. Maraming tao ang gustong igalang, pero hindi nila alam na may mga subconscious triggers na nagdidikta kung sino ang rerespetuhin at sino ang hindi. At kadalasan, hindi ito tungkol sa pera, itsura o posisyon. Ang totoo, may mga prinsipyo sa behavioral psychology na kapag naintindihan mo, kusa kang titingalain ng iba. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nararamdaman nila ang authority at composure mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 dark psychology techniques na makakatulong sa'yo para makuha ang respeto ng halos kahit sino, sa trabaho, sa barkada o kahit sa pamilya. Kung gusto mong magkaroon ng mas malakas na presence at mas mataas na level ng influence, manatili ka hanggang dulo. Simulan na natin. Number 1. Kontrolado ang emosyon kahit may pressure. Ang unang prinsipyo para makuha ang respeto ng iba ay ang pagkakaroon ng emotional control. Sa mundo ng psychology, ang taong hindi madaling matrigger ang siyang nakikitang may mataas na value. Kapag kalmado ka sa gitna ng tensyon, nagmumukha kang mas malakas kaysa sa taong pinakamalakas ang boses. Isipin mo ang sitwasyon sa trabaho o sa barkada. May nagtaas ng boses, may nag-init ang ulo. Kung sasabay ka sa emosyon nila, magiging pareho lang kayo. Pero kung ikaw ang nananatiling composed, ikaw ang nagiging sentro ng stability. Ang respeto ay kusang ibinibigay sa taong may control sa sarili. Hindi ito dahil takot sila sa'yo, kundi dahil alam nilang hindi ka madaling ma-manipulate o ma-provoke. Ibig sabihin may depth at discipline ka. Sa subconscious level, ang pagiging kalmado ay signal ng power. Sa animal kingdom pa lang, ang alpha ay hindi palaging galit. Madalas siya ang pinaka-relaxed. Ang pagiging composed ay nagpapakita na hindi ka threatened. Halimbawa, may nang insulto sa'yo sa harap ng iba. Kung tatawa ka lang ng bahagya at sasagot ng mahinahon, mas lalong babalik sa kanya ang hiya. Pero kung magwawala ka, mawawala ang upper hand mo. Hindi ibig sabihin nito na wala kang emosyon. Ang ibig sabihin ay pinipili mo kung kailan ka magre-react. Ang taong may choice sa reaksyon niya, ang tunay na may kontrol. Kapag nakita ng mga tao na hindi ka nila kayang guluhin basta-basta, doon nagsisimula ang tunay na respeto. Hindi ka nila tinitingnan bilang ordinaryo, kundi bilang taong may bigat at presensya. Number 2. Huwag laging available sa lahat. Ang taong laging available ay madalas hindi gaanong nirerespeto. Hindi dahil mabait siya, kundi dahil nawawala ang sense ng value at boundaries. Sa psychology, ang scarcity ay nagdadagdag ng perceived importance. Kapag palagi kang present sa bawat tawag, bawat imbitasyon, at bawat hingi ng tulong, even at your own expense, nagiging predictable ka. At ang pagiging predictable ay kadalasang nagbabawas ng excitement at respeto. Ang taong may respeto sa sarili ay may malinaw na priorities. Hindi siya basta-basta sumusunod sa schedule ng iba. Kung may mas mahalaga siyang ginagawa, ipinapakita nito na may direksyon ang buhay niya. Halimbawa, may bigla ang aya ang barkada, pero may personal goal kang inaasikaso. Kapag marunong kang tumanggi ng maayos, ipinapakita mo na may boundaries ka. At ang boundaries ay foundation ng respeto. Sa subconscious level, kapag hindi ka laging accessible, mas iniingatan ng tao ang access nila sa'yo. Mas nagiging maingat sila sa pakikitungo dahil alam nilang hindi ka basta-basta nakukuha. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado o distant. Ito ay tungkol sa pagpapakita na mahalaga ang oras at energy mo. At kapag pinapahalagahan mo ang sarili mong oras, mas matututo rin silang pahalagahan ka. Sa huli, ang respeto ay nagsisimula sa kung paano mo itrato ang sarili mo. Kapag nakita nilang hindi ka madaling maklaim o makontrol, doon nagsisimula ang mas mataas na pagtingin nila sa'yo. Number 3. Magsalita lang kapag may bigat ang sasabihin. Ang taong nire-respeto ay hindi madaldal, strategic siya magsalita. Hindi niya kailangang punuin ang bawat katahimikan. Alam niya na minsan, ang silence ay mas makapangyarihan kaysa sa mahabang paliwanag. Kapag palagi kang may opinion sa lahat, nababawasan ang value ng boses mo. Pero kapag bihira kang magsalita at laging may laman ang sinasabi mo, mas nakikinig ang mga tao. Nagiging intentional ang bawat salita mo. Sa psychology, may tinatawag na principle of weighted speech. Mas mataas ang impact ng isang tao kapag hindi siya overexposed sa usapan. Ang scarcity ng salita ay nagdadagdag ng authority.
Halimbawa, nasa meeting ka at maraming nagsasalita. Kung tahimik ka lang muna, inoobserbahan ang sitwasyon, at saka ka magsasalita ng malinaw at diretso sa punto, mas tatatak ang mensahe mo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay control. Kapag komportable ka sa silence, ipinapakita mo na hindi mo kailangan ng validation para lang marinig. May mga tao kasing nagsasalita dahil gusto nilang mapansin. Pero ang taong may presensya ay napapansin kahit hindi nagsasalita. At kapag siya ang nagsalita, automatic may weight ang dating. Kung gusto mong makuha ang respeto ng iba, piliin mong magsalita ng may intensyon. Hayaan mong ang bawat salita mo ay may direksyon, clarity at impact. Number 4. Panatilihin ang controlled mystery. Hindi lahat ng bagay tungkol sa'yo ay kailangang ibunyag. Ang taong nirerespeto ay hindi open book sa lahat. May bahagi ng buhay niya na hindi agad na-access ng iba. At ang misteryo ay nagdadagdag ng depth sa presensya mo. Kapag masyado kang transparent sa bawat detalye, plano, problema, kahinaan, nagiging pamilyar ka agad. At ang sobrang familiarity ay minsan nagbabawas ng respeto. Sa psychology, ang incomplete information ay nagtitrigger ng curiosity. Kapag hindi ka agad nababasa ng tao, mas nagiging interesado sila. Mas nag-iingat sila sa pakikitungo dahil hindi nila alam ang buong galaw mo. Halimbawa, hindi mo kailangang ipaalam ang lahat ng goals mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo. Kapag may tahimik kang ginagawa at bigla mo itong na-achieve, mas malakas ang impact. Ang controlled mystery ay hindi pagiging plastic o fake. Ito ay pagiging selective. Pinipili mo kung sino ang may access sa personal mong mundo. Kapag alam ng mga tao na hindi nila alam ang lahat tungkol sa'yo, mas nagkakaroon sila ng subconscious respect. Nakikita ka nila bilang taong may lalim, hindi simpleng mabasa. Sa huli, ang respeto ay mas tumitibay kapag may konting distansya at misteryo. Hindi para ilayo ang sarili mo, kundi para panatilihin ang halaga mo. Number 5. Ipakita ang competence at expertise. Isa sa pinakamalakas na paraan para makuha ang respeto ng iba ay ang pagpapakita ng competence sa ginagawa mo. Kapag alam ng tao na may alam ka at kayang gawin ang trabaho o responsibilidad mo ng maayos, natural nilang titingalain ka. Hindi kailangan ipagmalaki o ipagsigawan. Isumervere competence inekto sa resulta, sa consistency at sa confidence habang ginagawa ang trabaho. Ang taong nire-respeto ay nakakadetect agad ng mastery kahit tahimik ka lang. Halimbawa, sa trabaho, kapag laging maayos at maasahan ang output mo, kahit hindi ka palaging nakikipag-usap, nakukuha mo ang respect ng mga katrabaho. Sa social setting, kapag alam mong hawak mo ang situation o may skill ka na kapakipakinabang, natural kang nakikilala. Ang expertise ay nagbibigay ng aura ng authority. Kapag alam ng iba na may knowledge o kakayahan ka na wala sa kanila, napapansin nila ang value mo at mas mataas ang respect na ibinibigay nila. Hindi kailangan maging pinakamagaling sa lahat. Ang point ay pakita ang mastery sa areas na importante sa environment mo at gawin ito consistently. Kapag pinagsama mo ito sa emotional control, composed presence, at strategic communication, lalong tumitibay ang respeto ng iba sa'yo. Tandaan, ang tunay na power at respect ay hindi hinihingi. Kusang ibinibigay kapag ramdam ng tao ang competence at reliability mo. Number 6. Panatilihin ang consistency sa salita at gawa. Ang huling prinsipyo para makuha ang respeto ng lahat ay ang consistency sa salita at gawa. Kapag alam ng tao na pareho ang sinasabi mo at ginagawa mo, nabubuo ang trust at credibility, at ang trust ay pundasyon ng respeto. Kapag pabago-bago ang desisyon, hindi maaasahan, o salawahan ang personality mo, kahit gaano kakagaling o ka-intelligent, unti-unting nawawala ang respect ng mga tao. Kahit hindi nila sinasabi, subconscious nilang nararamdaman ang inconsistency. Halimbawa, kung sasabihin mo na laging handa kang tumulong, pero palaging may dahilan para hindi gawin, mararamdaman nila ang disconnect. Kung lagi kang nagtatakda ng expectations sa sarili mo at sinusunod ito, natural silang nagiging aware sa reliability mo. Ang consistency ay nagpapakita na may integrity ka. Hindi ka basta-basta naapektuhan ng pressure or opinion ng iba. Pinapakita mo na kaya mong panindigan ang salita mo at kontrolado mo ang buhay mo. Sa social psychology, ang taong consistent ay mas kakit-akit at mas nire-respeto dahil predictable. Siya sa good way, alam ng tao kung ano ang aasahan sa'yo at mas madali silang magtiwala sa presensya mo. Hindi ibig sabihin na walang flexibility. Ang point ay may core principles ka na hindi basta-basta binabago kahit may challenges o pagbabago sa paligid. Kapag pinagsama mo ang lahat ng naunang prinsipyo, emotional control, boundaries, selective speech, controlled mystery, competence, at consistency, natural na susunod ang respeto. Ang iba ay kusang magbibigay ng mataas na pagtingin sa'yo.
dahil ramdam nila ang weight at value mo. Sa video na ito tinalakay natin ang 6 dark psychology principles para makuha ang respeto ng kahit sino. Mula sa emotional control, strategic communication, hanggang sa consistency. Bawat isa ay may malakas na epekto sa perception ng iba sa'yo. Hindi ito tungkol sa intimidation o pagiging cold. Ang point ay awareness at mastery sa sarili. Kapag alam mo kung paano kumilos, magsalita at mag-present ng presence, kusa kang titingalain ng iba. Maraming tao ang gustong igalang, pero hindi nila alam na ang respeto ay resulta ng psychological cues at behavioral patterns, hindi dahil sa posisyon o pera. Dito nakikita ang tunay na power ng dark psychology. Ang respeto ay nagsisimula sa sarili mo, sa kung paano mo kontrolado ang emosyon, kung paano mo pinapahalagahan ang oras mo, at kung paano ka consistent sa salita at gawa. Kapag pinagsama mo ang 6 techniques na ito, nagkakaroon ka ng aura ng authority at credibility. Natural kang nakikita bilang leader at taong may bigat sa kahit anong social setting. Kung nakita mong valuable ang insights na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas maraming psychological strategies at tips sa social influence. Salamat sa panonood. Tandaan, ang tunay na respeto ay hindi hinihingi. Kusa itong ibinibigay sa mga taong may composure, competence, at consistency, at iyon ang susi para maging respected sa lahat ng aspeto ng buhay mo.